Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan. Ngayon ay December 19. Sana po malusog tayo at umiwas po tayo sa mga sakit. Sana masulog kayo ng Pilipinas, mundo, naroon. Binabati ko po kayo ng magandang araw po. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Iniiwasan ko na po ang gumawa ng video kagaya nito kasi ang dami na pong nagbablog tungkol sa politika, tungkol sa mga nangyayari sa atin sa araw-araw. Gusto ko rin po magbahagi ng aking opinion, reaction tungkol dito sa mga nangyayari na budget ng ating gobyerno na nawawala na parang bula. May mga mali-malitang mga pera dinadala sa bahay ni Saldico, Romualdez, BBM, although under investigation pa ito. Pero makabalita ka ng ganyang balita na ang pera ng mga taxpayers, ang pera ng mga mamamayang nagtatrabaho, mga mahihirap, nagbabayad ng buwis, kinakaltas sa sweldo ng mga manggagawa, ay ninanakaw lang ng ating mga congressman, mga politiko, at ginagamit nila sa masasamang layunin. Yun po dapat, hindi po dapat yun maging batayan ng ating pamahalaan upang pahirapan ang ating mamamayan. Naalala ko tuloy po noong panahon ng Kastila, nasa history po yan, na ang ginagawa po ng pamahalaan ng Kastila ay ginagawa nilang pahirapan ang kabuhayan ng mga mamamayan at ayaw nilang umunlad ang mamamayang Pilipino para hindi mag-alsa, hindi makaisip na mag-alsa laban sa gobyerno noon. Bakit? Kasi mas nanaisin pa ng mga Pilipino noon, mga mamamayan, na magtrabaho, maghanap buhay, kaysa pumunta sa kalsada, pumunta sa pagsasalita kontra sa gobyerno. So parang nangyayari po ngayon yun. Ginagawa ng ating gobyerno na yung ating mga buwis na binabayad sa kanila sa gobyerno ay iniipon nila yan para pansuhol sa mga mamamayan, sa halip na bigyan sila ng sapat na kabuhayan, trabaho. Kasi ang importante po talaga sa isang mamamayan hanap buhay po, trabaho. Hindi yung bibigyan mo lang siya ng isang kahig santo, kailan ba bibigyan mo siya ng feeding, kumbaga, para hindi na siya magtrabaho. Bibigyan mo siya ng AX, tupad, bibigyan mo siya ng mga purpose, kung ano-ano, para umasa na lang sa gobyerno. Para kasi pero yung hindi alam ng mga mamamayan na ang pirang yan ay galing sa buwis ng taong bayan na ibinabalik sa kanila bilang suhol ng mga namumuno sa ating mamamayan. So, binubudol po tayo ng gobyerno. Nagagawa nila ang kanilang mga kalukuhan sa pamagitan ng pera na ating pinaghirapan. Lagi ko pong sinasabi o inulit-ulit na kahit na ordinaryong mamamayan, kahit na po magsasaka, mangingisda, o kahit na po yung mga naghahakot ng basura,
o naghahanap ng basura sa kalsada para makakain, sila po ay nagbubuwis, mga kababayan. Nagbubuwis po sila. Bakit? Paano po nagbubuwis sila? Pag sila ay kumain, bibili ng bigas, ang bigas po ay may tax. Pag sila ay sumakay sa tricycle, sa sasakyan, o ano man, kung pupunta sila sa isang lugar para o sa palengke, bibili ng kung ano mang kailangan nila, magbubuwis po sila, nagbabayad sila ng pamasahe. Ang pamasahe po na yan ay may buwis po yan. Paano nangyari po may buwis? Siyempre gasolina po yan eh. Kasi nagbabayad po yung driver. Kasama po tayo sa pagbuwis niyan. Isa pa po, pag bumili ka ng mga kailangan mo, liba, noodles, asin, lahat mo, asukal, isda, ulam, kahit na ano, gulay, yan po ibinubuwisan natin. So, hindi masasabi ng mga congressman na sila ay mas malaki ang ibinabayad nilang buwis dahil milyon-milyon. Yan po na po ang binabayad nila ng buwis, kinukuha din po yan sa atin. Sa atin po yan. Dahil sila po ay magnanakaw. Magnanakaw po sila. Tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa ating Bycam deliberations. Meron na namang insertion. Di ba? Hindi po sila mapigilan sa pagnanakaw. Ba't na ngayon ang talagang pinakamagandang hanap buhay ngayon maging congressman ka eh. Para meron kang pera. Pumani ka man sa gobyerno, pag pumani ka sa gobyerno, may kasamang ano po yun. May mga ano po yun, biyaya po yun. Kaya tayo po ay niluloko, tayo po ay binubudol. Napakasama po ng nangyayari sa ating pamahalaan ngayon, sa ating mamamayan, sa ating bansa. Napakasama. Ginagawa po tayong luko-luko, ginagawa po tayong ulol, ginagagot tayo ng ating pamahalaan, ng ating mga namumuno, para sumunod tayo sa kanila kahit na mali. Napakasama po nila, mga kababayan ko. Napakasama po nila. Yan lang po ang aking opinion at sana malaman po ninyo. Sana po ma-realize ninyo na panahon na para tayo po ay mag-isip-isip. Hindi, ang kinakain po natin ngayon sa araw na ito ay hindi po yan sufficient. Tingnan mo naman po ninyo. Halos ang ibang mamamayan nagsasabi na sila ay mahirap. Halos hindi na sila kumakain. Yung 3 beses na regular na pagkain, almusal, tanghalian, hapunan, ay yung iba dyan, 1 beses na lang kumakain eh. Saka noodles pa po yun. Noodles. Napakasama po ng pangyayari sa ating kaya nga yung ating pamahalaan, yung at namumuno sa ating pamahalaan, hindi naman po yan naramdaman kasi ang dami nilang kinukurakot na pera eh. Mali-malita. Mali-malita po ang kinukurakot nilang pera. Napakasama po nila, mga kababayan. Napakasama po. May mga pare dyan na kumukontra doon sa 125 million confidential fund ni BP Sara. Kaya dapat daw makulong si BP Sara. Pare po yan may pinag-aralan po yan. Pero nagsasalita siya ng gano'n nang walang dahilan. Nang walang magkano po kaya ang binibigay sa kanya? Ilang malita po kayang pera ang binibigay sa kanya para masalita ng gano'n? Tandaan po natin, ako Katoliko po ako. Nang pinanganak, Katoliko ako. Ang magulang ko, Katoliko. Pero hindi na po ako naniniwala siya. Kaya nawawalan ako ng gana magsimba. Hindi na, kahit Katoliko ako nasa tuwan. Kasi ang Kristyanismo po ay yan po ay palatandaan ng pagiging makabayan, makatao. Pero pag ganyan po ang ating mga pari na nagsasalita ng tungkol sa politika, ay po yan, panahon na po yan ng Spanish. Panahon na po yan ng panahon ng Kastila na po yan. Na kung saan makapangyarihan ang mga pari, Padre Damaso, gano'n. Sila ang halos inaari nila ang Pilipinas sa kanila. Opinion ko po yan at pasensya na po kayo. Mag-ingat po tayong lahat.
Kung mayroon kang pagtataniman na lugar, magtanim ka na lang ng gulay para malibre na po yung mga pang-araw-araw na pangailangan sa gulay, pwedeng magbenta kung ano. So, tulungan po natin ang ating sarili, huwag sa atin asa sa pamahalaan. Yun lang po, magandang umaga sa inyo lahat.